Welcome back kaibigan, napakainit po ng balita ko sa inyo. Kai Sotto hindi maglalaro sa NBA Summer League pero may dalawang PhilAm na maglalaro dito. At dahil nga po na-drop si Bronny James, may inamin si Woj ng ESPN, talamak ang palakasan sa NBA. Simulan po natin dito, tapos na po ang NBA draft at ang kasunod na po niyan ay ang NBA Summer League na gaganapin po sa July 8. At alam nyo po ba, may mga PhilAm po na kumpirmado ng maglalaro dito sa NBA Summer League. Yung una po ay si Boogie Ellis, undrafted po siya sa draft na ito, pero pinapirma po siya ng Sacramento Kings ng Exhibit 10 contract. At maglalaro po si Boogie sa Summer League. At eto, yung pangalawa ay PhilAm din. Ito nga si Jarrod Lucas. Undrafted din siya mga kaibigan sa draft na ito. Pero ito po ay maglalaro sa NBA Summer League sa koponan po nila Kyrie Irving at Luka Doncic. Dito nga sa Dallas Mavericks. Alam ko kaibigan, ang itatanong mo sa akin, paano pambato natin si Kai Sotto? Maglalaro ba si Kai sa NBA Summer League next month? Kaibigan, sa pagkakaunawa ko po sa usapan namin ng source natin, ay hindi po makakapaglaro si Kai sa NBA Summer League at focus na lang dito sa laban niya sa Latvia at Georgia. At i-scout din naman po talaga si Kai dito ng mga NBA teams. At least dito mga kaibigan sa OQT, magagamit po talaga siya. Kaya ipapakita po niya talaga yung kanyang laro. Pag impressive ng laro niya, malamang makakuha po si Kai ng NBA contract. Yan po yung pag-pray natin. Pero eto mga kaibigan na kahit hindi impressive sa college at sa draft combine, na-drop po sa NBA, Bronny James, teammate to ni Boogie Ellis na naging undrafted. Tignan nyo mabuti ang stats nila, mag-teammate sila sa NCAA. Eto, napakalayo talaga. At si Bronny po ay na-drop ng 55th pick ng Lakers. Viral talaga ito kahapon dahil nga alam nyo na mga kaibigan, kahit hindi ko po sabihin. Kaya may tanong ako sa inyo, naniniwala po ba kayo na may palakasan sa NBA? Ako kasi mga kaibigan, oo, matagal na. At yan ang binabato ngayon kay Lebron at Bronny. Ito nga yung word na nepotism. Ang meaning po niyan kaibigan ay ito: is the unfair use of power in order to get jobs or other benefits for your family or friends. So positive talaga dyan si Lebron at Bronny. At nagulat ako, mismong si Woj ng ESPN pa nagsabi na talamak ang nepotism o palakasan sa NBA. At ang matindi, NBA ESPN pa mismo naglapas nito. Pakinggan po ninyo. I don't want to hear these charges, people talking about nepotism. No, the NBA is full of nepotism. Full of it. The ownership level, front offices, absolutely, coaching. Yep. I don't want to hear it all of a sudden because of Bronny James's father plays for the Lakers. Right. It is rampant in this league. That is I don't want. So yan mga kaibigan, nadinig naman po natin sa kanila na mismo nagmula. Talamang talaga mga kaibigan ang palakasan, nepotism dito sa NBA. Ibigyan ko kayo na example, eto Thanasis Antetokounmpo, alam nyo na po yan kung bakit. Pangalawa, si Damian Lillard, para magstay lang po ito noon sa Portland dahil ayaw siyang pakawalan, pinapirma po ng Portland ang kanyang pinsan na si Keljin Blevins. At ito pa ang isa, si J.R. Smith nung nasa Knicks pa siya, ito biglang kinuha yung kapatid niya na hindi ko rin talaga kilala. Yan, pinapirma rin po yung kanyang kapatid para hindi siya umalis sa Knicks. At napakadami pa pong players and front office staffs ang nadaan sa palakasan sa NBA. Malaking challenge din po talaga to sa mga nangangarap na makapasok dito sa NBA. Kagaya ni Kai, mga kaibigan. Ito, kagaya ni Boogie Ellis, isipin nyo, yung stats nila, ang layo ng laro nila ni Bronny, parang na-drop si Bronny. Kahit lamang ka sa laro at sa stats sa mga players na kaagaw mo sa NBA contract, kung wala ka namang backer, talo ka talaga. Pero si Kai mga kaibigan, naniniwala po ako, malaking tiwala ko kay na makakapasok po siya dito sa NBA anumang taon mula ngayon. Nang dahil po sa kanyang pagsusumikap at improvements at hindi dahil sa backer.